Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 League of Municipalities of the Philippines o LMP General Assembly sa Manila Hotel sa lungsod ng Maynila nitong Miyerkules, Pebrero 12. Nasa 1,400 alkalde ang dumalo sa LMP General Assembly para sa taong ito. Nakatutok ang pagtitipon sa pagpapalakas ng local governance, sustainability at economic resilience sa ilalim ng temang Legacy of Leadership, Sustainable Future, Leaders Building Together for National Progress. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng 2025 League of Municipalities of the Philippines o LMP General Assembly. Today, we are convened here as leaders and public servants who have dedicated our years and, in many cases, our lives to civil service. For many of us, this is a calling and it is a lifelong commitment to serve our people. Public service has defined much of my life. I have had the privilege of serving in various capacities as a legislator, as a governor, now as president. Throughout these years, one thing has remained constant to me. The challenges before us are always great, but the opportunity to create lasting change is even greater. Our municipal mayors, you are the front lines of governance. You are the first to hear the concerns of our people, the first to act on their needs, and the first to bear the weight of their expectations. Your initiatives are anchored with the realities on the ground. You understand the strengths and limitations of your towns, and you design programs directly to respond to the needs of your constituents. A testament to this is the progress that we have made in local governance.
because of the refinements that you have introduced in measuring financial sustainability under the seal of good local governments, so many LGUs have met our highest standards. From over 493 LGUs in 2023, this has grown to 714 in 2024. That number is a clear indication. Yes, this is a very good result. This is a clear sign that more local governments are boosting fiscal discipline and transparency. Beyond this, you have contributed to the formulation and lobbying of key pieces of legislation, such as the Real Property Valuation and Assessment Reform Act, a very, very important act that clears up so much of the confusion that we run into, especially when it comes to building, reclassifying, or all of the things that we do to develop our land. The valuation and assessment process that has now been put in place has clarified a great deal of the problems that we were facing before. Also, is the Automatic Income Classification of Local Government Units Act. These laws uphold standards in managing real property and providing a more equitable system for local government financing. We have to do this because you are a victim of your own success. Kasi ang gagaling ninyo masyado, nakaabot na karamihan ng ating mga municipality ay nabigyan na ng seal of good local governance. Kaya't ang gagawin ngayon natin, we will make it even more rigorous in the testing so that makita naman natin na talagang yung standards natin sa local government ay dahan-dahan naman umaakyat. In our collective drive to localize the United Nations 2030 Sustainable Development Goals, you have also spearheaded island cluster conferences, ensuring that municipal leaders are equipped to align local programs with global targets for sustainability and development. Nagsimula tayo rito sa alignment between local government projects and national projects. At yan ang aming isinusulong at dahan-dahan naman nagko-coordinate tayo. Ngayon, tayo ay sinisynchronize na rin natin ang ating ginagawa. Hindi lamang para dito sa national government ng Pilipinas, kung hindi pati na sa mga standard na ibinigay sa atin ng United Nations. At this juncture, I stand before you as somebody who has walked the same road that you have, who knows the difficulties and the rewards of local governance. I understand the weight of the responsibility that comes with the job. But I also know the fulfillment of seeing lives change for the better because of the work we do. Yet, governance remains dynamic. The drivers of economic progress have changed from the traditional industry to innovation-based services. Technology has advanced so far and so fast. Climate change has upended our lives, and our people expect a government that is efficient, that is responsive, that is inclusive. The solutions of yesterday no longer are relevant today. They do not address the problems of today. So we carry a mission that's more crucial than ever. We must lead. And we must lead with integrity, serve with competence, and govern with a vision that extends beyond our terms in office. Sa dulo ng ating panunungkulan, isang tanong lamang ang mahalaga. Mas maginhawa ba ang buhay ng mga Pilipino dahil sa ating mga ginawa? Kung ang sagot ay oo, alam natin, nagampanan natin ang ating tungkulin. So as this term comes to a close, I encourage you to reflect on the work that you have done. And whatever path you choose after this, whether you seek another mandate or move on to a new chapter in your lives, I trust that you will embrace the same grit, passion, and commitment to service. Even beyond your tenure, I hope that you will adopt and sustain the reforms that we have introduced in national and in local government, such as the ELGU,
which helps streamline services. The Kalinisan sa Bagong Pilipinas for healthier communities. The extended producer responsibility for environmental conservation. So let us strengthen this partnership, one that transcends positions and terms, so that governance remains a force for prosperity and public service, a legacy that continues to endure beyond our time. Complementing your efforts, this administration is focusing on streamlining and digitalizing bureaucracy to make government services more efficient. We are reinforcing collaboration across sectors to ensure that policies that we put in place address the actual contemporary needs and the challenges that you face. One concrete step in this direction is the implementation of the Electronic Business One-Stop Shop, or EBOS. As of last year, 113 out of 1,634 LGUs have fully complied with the EBOS requirement. Meanwhile, over 1,200 LGUs have now initiated automation efforts to enhance their transactions. To further support this shift, we have developed the eLGU as a ready-to-use EBOS platform, with 741 LGUs adopting it as of 2024. We have made critical government frontline services more transparent and accessible to our people. The modernized Philippines government electronic procurement system also drives our push for efficiency and transparency in public procurement. With features like the virtual store, the e-wallet, e-payment, e-marketplace, we are simplifying processes, ensuring accountability, and safeguarding public funds. Sa pangyayari ngayon, nandito na tayo sa ating kasaysayan, at ang humaharap sa atin na mundo ay what faces us today is a highly technical world, a highly technical system for our different economies, for the global economy, and a rapidly accelerating development in all kinds of research and technology. And that is why we have to keep up with that. At hindi lamang dahil kailangan natin makipagsabayan sa iba't ibang bansa. Ngunit bukod pa ron, ay kailangan natin na magamit ang pinakamagagandang teknolohiya upang maging mas maganda ang serbisyo nating ibinibigay sa tao. Kailangan na natin maunawaan kung paano natin gagamitin ang mga bagong teknolohiya, kagaya ng aking mga nabanggit. Ito ay makakatulong para maging mas mabilis, mas maginhawa, at mas accountable lahat ng ating mga ginagawa para sa taong bayan. Napaka-importante nito. This is very, very important. Because without doing this, as you can see, we have seen the differences not only within our own political system, but also with the different countries around the world. Yung mga bansa na nakapag-develop na mabilis at nai-adapt ang itong mga teknolohiyang ito, ay sila ang nagiging matagumpay. At kung yung mga iba naman na hindi nila nagawa itong paggamit ng mga bagong teknolohiya upang pagandahin ang serbisyo para sa publiko, yan ang mga bansa na naiiwanan. Kaya't namin ito ay sinulong upang wag naman ang Pilipinas maging isa sa mga bayan na naiiwanan. Ngunit sa ngayon, sa pagsasama at kooperasyon ng national government at saka ating mga LGU, maganda naman ang nagiging progreso. Kailangan lang natin pagpatuloy at tuloy naman ang ating suporta sa mga LGU para sa pag-adapt ng mga bagong teknolohiya. Napipilitan na tayo ngayon. Kailangan lahat tayo maging techie na. Kailangan lahat tayo, hindi na maaari yung pag may gagawin kayo, papagawa mo sa anak mo kasi hindi mo naintindihan. Kailangan maintindihan na ninyo ang technology, kailangan maintindihan na ninyo ang bagong sistema upang ma-maximize ito para sa serbisyo sa publiko. Sa Kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan o kalinisan sa bagong Pilipinas program,
Last year alone, 22,200 barangays took part in the regular cleanup activities, demonstrating synergy in building a healthier, more dignified nation. Ito rin ay napakahalaga dahil lahat naman siguro sa municipal mayor ay naramdaman ninyo ang napakahirap na nagiging epekto ng climate change. Kaya kailangan naman, lahat naman tayo ay gagawin natin ang lahat upang mabigyan ng kaunting proteksyon ang ating mga constituent dito sa mga bagong pangyayari. Hindi naman natin masasabi na yung nakaraan ng mga bagyo, nung na-anim na bagyo na dumaan sa Pilipinas sa 23 araw, ay hindi natin masasabi na hindi mauulit yan. Kaya kailangan na natin paghandaan. Kailangan na natin tignan ano ang naging problema sa mga nakaraan. Dahil ang mga nangyayari, ang panahon ngayon, ang weather ngayon, ay hindi na natin maasahan yung mga dating ginagawa natin. Tayong lahat, pagka sinabi sa atin, may parating na bagyo, meron na, alam na natin yung gagawin natin. Kukunin natin yung heavy equipment, dadalhin din sa municipality, dadalhin sa Kapitolyo. At i-alert na natin lahat ng mga first responders. Alam na natin na kung paano gagawin. Ngunit ngayon ay nagbago talaga. At kung saan hindi nagkakabaha noon, nagkakabaha na ngayon. Kung saan naman hindi gumuguha lupa noon, nangyayari na ngayon. Dahil kailangan natin tanggapin na ang weather ngayon ay hindi kagaya ng panahon, ang mga bagyo ngayon, hindi kagaya ng bagyo noon. Sila ay mas malakas at mas madalas. At tayo ay siguro, tayo naman sa Pilipinas, nasa frontline tayo niyan. Dahil ang mga pag-assess ng risk factor sa buong mundo, ang Pilipinas laging top 3. Kaya't kailangan talaga natin pag-isipan ito at paghandaan ito. Dahil sa bagong Pilipinas, hangad natin ang tunay at pangmatagalang pagbabago para sa lahat ng Pilipino. At ang pagbabago ay hindi lamang tungkulin ng gobyerno, kundi bawat mamamayan. Kaya umaasa akong magsisikap tayong lahat na maging bagong Pilipino, isang mamamayang inuna ang bayan bago ang sarili, kumikilos para sa kapwa, at naniniwala sa kakayahan na ating itataguyod ang ating kinabukasan. Hindi natin kayang bilang leader, halimbawa, ikaw ay mayor, ikaw man kahit na anong klaseng elected official, kung ano yung ninanais ninyong gawin, alam naman natin, hindi natin kayang gawin ng tayo lang. Nag-iisa tayo, nasa opisina, umiikot, na tayo lang, kahit nag-iisa, nagagawa natin lahat ng kailangan gawin. Kailangan natin na samahan tayo ng ating mga kababayan. At ang Pilipino naman ay nakakaunawa. Ang Pilipino naman ay makabayanihan. Kaya't hindi mahirap na pakiusapan ang ating mga kababayan, ang ating mga kapitbahay, ating mga kapamilya, ang ating mga kaibigan, na sila ay tumulong. Dahil kailangan natin lahat ng kamay ng mabibigay ng ating mga kababayan upang magbigay ng konting lutas dito sa problemang hinaharap natin. We must engage our public. We cannot do these very hard things alone, very important things alone. And that's why in the national government we have adopted the policy and the concept of the whole of government approach. We have even expanded that to the whole of society approach. Kaya sinasama na ngayon natin ang ating mga private sector, ang ating mga negosyante, ang ating mga NGO, ang civil society, lahat ay sinasama natin upang makipagtulungan sa ating lahat. Yan ang kailangan natin gawin. Dahil itong problemang mga hinaharap natin ay hindi lamang problema ng mayor, hindi problema ng vice mayor ng sanggunian. Problema ito ng bawat isa na nasa constituency ninyo. Kaya dapat ay kasama ang ating mga kababayan sa pagbigay ng solusyon. So together we will forge a legacy of leadership, not only measured by words, but by livelihoods created, by lives improved,
by dreams that have been realized. A legacy that will uplift our people today and empower our nation for many, many generations to come. Ngayon, nakita naman natin itong ating mga achievement. Papasok na tayo. Nagsimula kahapon ang campaign period para sa mga national candidates. At nagsimula na kami, nasa lawag kami kagabi, at hinarap namin ang mga kandidato ng alyansa. Ngunit ang mga local government officials ay papasok na. Mag-aantay na lang tayo ng 6 na linggo at kayo na ay magpapasok na sa campaign period. At alam naman natin, at ako sa karanasan ko, ang pinakamaiinit na eleksyon ay linalaban sa local government. Sa matter of fact, palagay ko, siguro mag-agree kayo sa mga mayor kayo, nakikita ninyo ito. Ang pinakamainit na eleksyon ay barangay. Yun ang dahil puro magkakilala, puro magkakamag-anak. Kaya't nagkakapersonalan. Mainit pa rin kahit sa municipality. And tama yan. That is the process of democracy. Kailangan natin dumaan sa eleksyon. Kailangan natin makuha ulit ang mandato ng tao upang tayo ay magawa natin ang ating trabaho. Ngunit, sa init ng kampanya, sa init ng halalan, huwag natin kakalimutan na tayo ay nandito, tayo ay pumasok sa serbisyo ng publiko upang tulungan ang taong bayan. Kahit na mainit na nga ang laban, maiinit, maanghang na ang mga binibitawang salita. Sa punot dulo nito, ginagawa natin lahat ito para makatulong sa ating mga minamahal na kapwa Pilipino. Huwag natin sana makakalimutan yan. At pagkatapos ng halalan, ay alam ko kuminsan napakahirap na magpalamig ng ulo ulit. Ngunit kailangan natin gawin yun dahil kailangan natin lang lahat ng mga gustong tumulong na magkapit-pisig upang magtulungan. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang LMP, mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Agriculture o DA, pursigidong mapababa ang presyo ng bigas sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ang kawang ulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nananatili ang commitment ng pamahalaan na gawing abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga Pilipino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., bagamat hindi pa posible sa ngayon ang 20 pesos na kada kilong bigas, sinisikap naman ng pamahalaan na mapababa ito hanggang sa higit 30 pesos kada kilo lamang sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Tinukoy ng kalihim ang patuloy na pagbaba sa presyo ng bigas sa world market. Tuloy-tuloy rin ang government interventions gaya ng mas mababang taripa sa imported rice, deklarasyon ng food security emergency sa bigas na nagpapahintulot sa pagbebenta ng NFA rice at ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price. Kaugnay nito, sinabi naman ng kalihim na kasama sa konsiderasyon para alisin ang food security emergency ay kapag tuloy nang bumaba ang presyo ng imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga naaresto sa sinalakay na warehouse ng mga smuggled na bigas sa Bulacan sumalang sa inquest proceedings ng Department of Justice o DOJ. Ang detalye ng balita ay hahatid naman sa atin ni Michael Rogas. Sumalang na sa inquest proceedings sa Department of Justice ang 4 na individual na naaresto ng National Bureau of Investigation sa sinalakay na bodega ng mga smuggled na bigas sa Bukawi, Bulacan.
Personal na dinala ng NBI sa tanggapan ng DOJ ang 4 na empleyado para masampahan ng reklamo. Kinumpirma rin ng NBI na bukod sa manager, 2 cashier at inventory officer ng bodega, kabilang din sa sinampahan ng reklamo ang Pinoy na may-ari ng bodega pero nananatili pa rin itong at large. Mahaharap ang mga ito sa mga reklamong hoarding, adulteration, profiteering, untruthful labeling at economic sabotage. Lunes ng gabi na sinalakay ng NBI at Department of Agriculture ang bodega ng bigas sa Bukawin, Bulacan na nadiskubreng pinaghahalo-halo umano ang mga luma at ibang klase ng bigas para maibenta sa merkado ng mas mataas na presyo. Mula sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagrekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice o DOJ ng pagsasampa ng kasong inciting to sedition at grave threats laban kay Vice President Sara Duterte, inaasahan na. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Dayan Lear. As expected, ito ang maikling pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos irekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice o DOJ na magsampa ng kasong kriminal laban sa kanya. Wala nang iba pang detalye na ibinigay ang kanyang kampo hinggil sa usapin. Ayon sa NBI, mayroong sapat na batayan para sampahan ng kasong inciting to sedition at grave threats si Duterte. Ito ay may kaugnayan sa pagbabanta ni Duterte na patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinabi naman ni NBI Director Jaime Santiago na nasa DOJ na ang pagpapasya kung magsasagawa ng preliminary investigation at magsasampa ng kaso laban sa Vice Presidente. Mula sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Climate Change Commission o CCC, binigyang diin ang commitment nito para sa isang bukas at inklusibong climate governance. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Muling pinagtibay ng Climate Change Commission ang pangako nito para sa bukas at inklusibong climate governance sa ginanap na Open Government Partnership sa Pacific Regional Meeting sa Maynila. Sa isang high-level panel discussion, binigyan din ni CCC Vice Chairperson at Executive Director Robert Bore ang kahalagahan ng transparency, accountability at public participation sa paglaban sa hamon ng pagbabago ng klima. Ibinida ni Bore ang mga hakbang ng Pilipinas upang ma-institutionalize ang inklusibong pamamahala sa klima. Kabilangan niya ditong mabilisang pagpapatupad ng National Adaptation Plan at Nationally Determined Contribution Implementation Plan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyan pansin din ng opisyal ang anyay balanse ang pagpaplano ng pamahalaan sa pagkilos para sa klima at matalinong pamumuhunan, partikular sa Philippine Energy Plan 2020 to 2040. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagtutulungan ng Commission on Elections o COMELEC at iba pang grupo laban sa maling impormasyon, pinuri ng isang mambabatas. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Pinuri ni Congressman Elre Villaferte ang pagtutulungan ng COMELEC sa private at government groups para labanan ng deepfakes at iba pang election disinformation. Anya sa kabila ng kawalan ng batas para sa regulasyon ng political campaign sa social media, ay nagkaroon pa rin ng hakbang ang poll body kasama ang TikTok, NAMFREL, Lente at DICT para tiyakin ang integridad ng halalan. Partikular niyang tinukoy itong in-app site ng Philippine Election Center para matulungan ng publiko na magkaroon ng credible at verifiable na election-related information. Bukod dito, nakipagtulungan din ang COMELEC sa DICT at Scamwatch Pilipinas para i-monitor ang mga artificial intelligence o AI-generated content na may kaugnayan sa eleksyon. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, National Capital Region Police Office o NCRPO, pinaalalahanan ang mga tauhan nito na maging apolitical ngayong eleksyon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Kasabay ng muling pagsabog ng iba't ibang usaping politikal dahil sa nalalapit na eleksyon sa bansa ay muling pinaalalahanan ni National Capital Region Police Office Acting Regional Director Police Brigadier General Anthony A. Aberin ang kanyang mga tauhan na huwag pumanig sa kahit anong partido o isyong politikal. Dagdag pa ni Aberin na dapat tanda ng mga tauhan ng NCRPO ang kanyang 5 paalala sa mga ito. Unang, pag-obserba ng basic crime prevention at solution strategies. Dapat din anyang mahigpit na sundin ang police operational procedures at batas. Higit pa nito na dapat lang sundin ng mga kapulisan ang tama kahit pa walang nakatingin at umiwas na masangkot sa mga iligal na aktibidad. At sa huli, dapat manatili anyang malapit sa Diyos at panatilihin ang integridad sa serbisyo. Mula pa rin dito sa Southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagtatatag ng West Philippine Sea Command, iminumungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Minumungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa Department of National Defense o DND na bumuo ng West Philippine Sea Command. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Tolentino na ang minumungkahi niyang West Philippine Sea Command ay magiging hiwalay sa Northern Luzon Command at sa Western Command. Ayon sa Majority Leader, ito ay para mas mapangasiwaan ang mabantayang mabuti at matugunan ang mga issue sa WPS. Ito rin anya ay para ganap na maipatupad ang Philippine Maritime Zones Act. Oras na mabuo ang West Philippine Sea Command ay dapat na niyang buwagin ang National Task Force o West Philippine Sea. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Tolentino. I'm calling upon the President as the Commander-in-Chief of all the Armed Forces of the Philippines, as well as Secretary Gilbert Chodoro, to immediately craft guidelines for the creation of a West Philippine Sea Command. So makikita nyo ngayon, for purposes of response, magkahiwala yung NOLCOM at magkahiwala yung WESCOM. Di ba dapat gawin na lang natin isa? Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinakamataas na pinuno ng New People's Army o NPA sa Caraga patay matapos makasagupan ng militar sa Butuan City. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Neutralisado ng mga tauhan ng 4th Infantry Division ng Philippine Army ang tumatay yung pinakamataas na pinuno ng New People's Army sa rehiyon ng Caraga na si Mirna Solarte alias Maria Malaya. Ito yung makarama kasagupan ng mga tauhan ng Army's 38th Infantry Battalion sa ilalim ng 4th Infantry Division. Ang grupo ni Solarte sa Purupundukin bahagi ng Sitio Tagulahi, Barangay Pianing sa Butuan City, Agusan del Norte. Ayon kay 4th Infantry Division Commander Brigadier General Arsenio Sadural, nagsilbi rin si Solarte bilang kalihim ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng NPA at kasapi ng Political Bureau ng Communist Party of the Philippines. Nabatid din na si Solarte o Malaya ay byuda ng yumaong si George K. Oris Madlos na isa rin prominenteng personalidad ng NPA na napatay din ng militar sa nangyaring engkwentro sa Bukidnon noong 2021. Itinuturing na most wanted commander ng NPA si Solarte o Malaya na naharap sa patong-patong na kaso gaya ng rebelyon, arson, pagnanakaw, pagdukot, pagpatay at iba pa. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, 9 milyong mga bata patuloy na sinusuportahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ray Ferrer. Halos 9 milyong kabataan na may edad 0 hanggang 18 taong gulang ang patuloy na sinusuportahan ng Department of Social Welfare and Development. Sa ilalim ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, nakakatanggap ang mga ito ng tulong pinansyal para sa kanilang edukasyon at mabigyan ng maayos na kalusugan. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, hanggang Disyembre 2024, mahigit 1 milyong monitored child ang natulungan ng programa hanggang makatapos sa pag-aaral. Bukod dito, halos 40,000 dating 4-piece beneficiaries ang nakapasa sa iba't ibang board examination at 65 sa mga ito ang nag-top. Sabi pa ni Asik Dumlao, mahigit sa 4 milyon ang active household ng 4-piece noong 2024 at pinakamarami ay mula sa Bicol Region. May iba pang 4-piece beneficiaries ang tumatanggap ng cash grants, kabilang ang senior citizens, solo parents, indigenous peoples at PWDs. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, PhilPost naglabas ng special stamps para sa Valentine's Day. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni DK Zarate. Bilang pakikisa sa Araw ng Mga Puso, naglabas ng special stamp ang Philippine Postal Corporation. Inulunsad ang special stamp sa Atrium Lucky Chinatown ng Manila City. Tapok rito ang mga Filipino food culture tulad ng perfect match ng kape at pandesal, puto at dinuguan, toyo at champurado, ice cream at monay. Ayon kay PhilPost Postmaster General Luis Carlos, ang pagpapadala ng regalo at sulat ay isang taus-pusong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Sa bawat liham na pinapadala ng PhilPost ay dala ang kwento ng pag-ibig, alaala at pagkakaisa. Sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya, nananatili ang PhilPost sa pagpapalaganap ng komunikasyon sa buong bansa. Aabot sa 10,000 special stamp na perfect match ang inalabas ng PhilPost, partikular dito sa 2025 Valentine's Day. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Personal Safety Lessons Program isinusulong ng Council for the Welfare of Children o CWC at ng Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse para sa mga kabataan laban sa pang-aabuso. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine. Kasabay ng obserbasyon ng National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation, isinusulong ng Council for the Welfare of Children o CWC at ng Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse o CPTCSA ang programang Personal Safety Lessons sa mga kabataan. Tuwing ikalawang linggo ng Pebrero ay mas pinaigting ang kampanya laban sa sexual na pang-aabuso online man o offline. Mahalaga ito para maprotektahan ang mga bata sa pang-aabuso sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga kaalaman tulad ng grooming at human trafficking. Narito ang pahayag ni Ms. Gina Lompero, ang Program Manager ng Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse. Ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila. Ito ay kaparte ng isang curriculum o para siyang isang lesson sa school na itinuturo ng mga teachers na mayroong kasanayan patungkol dito sa usapin, lalo na sa usapin ng pang-abusong sexual sa mga bata. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Bagong bayaning magsasaka o BBM Rice, mabibili na naman sa kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Batak. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Magatang manan iti kadiwa ng Pangulo iti syudad ti Batak ti bagong bayaning magsasaka wenno BBM Rice wenno iti nalakaken na imas abagas manipod iti National Irrigation Administration. Dahito ti may katlo abansanda ti panaglako ti nasong ahensya ti bagas asag to 29 pesos a magatang lagitad na ti vulnerable sector kas iti senior citizen, persons with disability, dagiti single parent ken miyembro iti 4Ps. Inimbitaran ni City Agriculturist Mark Abad dagiti umili karaman ditoy a sektor tapno gundawayan iti nasao nga presyo ken gumatang payan kadagiti agkakalaka nga agricultural products a presko ken direkta nga agapo kadagiti mannalon. Ti kadiwa ng Pangulo ket nang rugi iti kalman Pebrero 12 ano sa dinno dagiti mismo mannalon ti aglako ditoy ken agapo kadagiti amin na barangay iti nasao nga syudad. Malaksid iti daytoy dapat farmers cooperative ken asosasyon amang ijaya ti bukod da a produkto kas iti peanut butter dagiti lames ana proseso itlog ken dadumapay. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo Solidarity Pack para sa mapayapang halalan nilagdaan sa La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. In parangarang tinagdudumang ahensya ti gobyerno ti panagtarigagay da iti panakagunod iti natalgad ken mapagtalkan at 2025 national and local elections babaan iti panakaperma ti Solidarity Pact. Naangay ti panagperma iti Solidarity Pledge iti La Union Police Provincial Office, City of San Fernando, La Union. Indaulwan da ito iti La Union Police Provincial Office babaan iti liderato ni Police Colonel Harold Bruno, Provincial Director, bayat ang nagserbi kas guest of honor in speaker ni Attorney Alipio Alonzo Castillo III, Provincial Director ti Commission on Elections wenno COMELEC La Union. Iti panarita ni Attorney Castillo III in paganatgat na at the voice of the people is the voice of God mainaig iti eleksyon. Inaklon na nga adutikarit iti eleksyon ngam impanamnaman ng araramidan ti COMELEC ti trabaho datapno agbalegi ti basing kawal. Inbalikas mat ni Police Colonel Bruno ti tartarigagayan ti Chief PNP nga ang gusto ng pulis ay ligtas tayo. Inalukoy na rigiti police officers ken ti amin adimar ay iti Solidarity Pact signing ngagkaysatap no magunod ti natali na ay nga eleksyon. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Lupong tagapamayapa ng 61 barangay ng lungsod ng Borongan isinailalim ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa oryentasyon at pagsasanay ng KP Law at tulong legal sa mga barangay. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Igit pa pailaro madunlupong taga-pamayapan sa 61 nga mga barangay ng syudad ng Borongan hinduhak adlaw nga orientasyon ng training bahin ang katarungang pambarangay o KPLO nga napudpa aton bulig legal ha mga barangay. Chairman ng lupong taga-pamayapa kalpud aton secretary ng isa nga membran KP nga tika nga 15 nga mga barangay ng syudad aduna partisiparan ikadho nga batch sining aktibidad nga gimbubuhat a Premier Hotel Function Hall Pebrero 12 nga da 13. Igin pahayag ga DYSRP Borongan ni Mrs. Florita
Balato Mocoro, City Local Government Operations Officer, tuwi niya komprehensibong ekstensibo nga paghangid nga magkamay-ani sa dangahibaro adun lupong taga pamayapa agud mapakisag adton implementasyon ng kipilo ha mga barangay han syudad. Igin sa sayod liwatan mga abogado ng City Legal Office adton ayuda legal ha pagpapatuman ng mga opisyal han barangay han irang mga responsibilidad nga dan irin sasakupan dugang pa ni Mrs. Mocoro. Tikang syudad ng Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Soka Beria mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Department of Education o DepEd Southern Leyte Division nakapagtala ng mahigit 15,000 learners sa ginawang early registration. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jevic Epiz. Niabot na sa kapin 15,000 ka mga incoming kindergarten, grades 1, 7 ug 11 sa probinsya sa Southern Leyte ang nagpalista sa gipahigayon nga early registration sa Department of Education kon DepEd para sumaabot nga school year 2025 to 2026. Base sa datos sa DepEd Southern Leyte Division, niabot na sa 15,500 ka mga bata, kapin 10,000 ka mga lalaki o 5,000 ka mga babae ang nagparehistro sa nakaniyang nga eskwelahan. Matod pa ni Lorlin Malbas sa DepEd Southern Leyte Division, nga doon na sila target nga kapin 20,000 ka mga bata nga mo eskwela sa kindergarten, grade 1, 7 ug 11 nga magparehistro. Gilauman ni Malbas nga sa umaabot nga mga adlaw, daghan pa ang magpalista nga mga ginikanan para sa ilang nga mga bata. Nagasugod ang early registration niadtong Enero 25 og mulungtan kini hangtod karong Sabado, Pebrero 15. Nanginaot si Malbas nga magpadayon ang pagsuporta sa mga ginikanan sa gipahigayon nga early registration sa Department of Education. Balita gikan sa probinsya sa Southern Leyte, Jevic Epiz para sa Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epiz mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang Mindanao. City Hall nagbigay ng 3 irrigation pumps para sa mga Farmer Association. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Tulo ka mga asosasyon sa mag-uuma ning syudad ang nakadawat og irrigation pumps pinaagi sa Agricultural Productivity Operations Office. Ang nakadawat nga mga Farmers Association mao ang Bulwa Small Farmers Association, Bulao Ipunan Small Farmers Association o ang Hinaplanon Farmers Association Barangay Baikingon. Nangulo sa maong turnover si Mayor Oy nga girepresentahan sa iyang spokesperson nga si John Actob, APOO Acting Department Manager Engineer Paterno Gonzales o ang mga barangay officials. Gilauman nga ang mga irrigation pumps makatabang sa maong asosasyon nga makabaton og insakto nga supply sa panubig sa ilang pananom aron mosaka og mas maayo ang produksyon. Ang programa sa agrikultura ang usa sa mga priority agenda ni Mayor Oy aron matabangan ang mga mag-uuma sa ilang pananom og ipabati nga anaa kanunay ang gobyerno nga ilang masandigan. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Provincial Director ng Zamboanga Sibugay, PNP, nagpunyaging mapanatili ang kaayusan at ang integridad ng halalan sa buong lalawigan. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gipaninghuwag karon ni Police Colonel Bernard Dani de Sogo, Provincial Director sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, nga mapatunhay ang kalinaw sa tibuok lalawigan.
Kininunot sa iyang tinguha og laraw nga mahatag igong seguridad ang publiko ug mopatigbabaw usab ang integridad sa pilihay karong bulan sa Mayo. Milutaw ang maong nga lakang human sa nitabong pagpangluthang sa tulo ka mga armadong kalalakinan sa usa ka 54 anyos nga mag-uma sa barangay Nanan sa lungsod sa Payaw sa Zamboanga, Sibugay niadtong Martes gamit ang tagas ug kalibring mga armas. Human madakpi ang tulo ka mga suspetsado, giduaw gilayon ni Colonel Lesugo ang Payaw Municipal Police Station para matutukan ang investigasyon sa kaso ug mahatag hustisya ang biktima. Giduaw usab ni Colonel Lesugo ang mga pulis nga nagpahigayon og Comelec checkpoint sa lungsod sa CI sa Zamboanga, Sibugay aron matino ang husto og higpit nga pagpatuman sa security protocols. Ang gihimong pagbisita ni Colonel Lesugo naghulagway sa bugos nga tinguha sa Zamboanga, Sibugay Police nga mapatunhay ang hustong seguridad ug masanta usab ang ilegal nga mga aktibidad sa panahon sa eleksyon period. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. National Irrigation Administration o NIA Caraga matagumpay na isinagawa ang mass signing at ang pamahagi ng mga tseke para sa Sustainable Egg Layer Production Program. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayanara Sumapad. Gipakita na usab sa National Irrigation Administration ko NIA Caraga ang dili matarog nga pasalig niini sa pagpalambo sa kinabuhi sa mga lokal nga mag-uuma pinaagi sa pag-host og mass signing og pagkapudapod sa mga tseke nga nagkantidad og 840,000 pesos para sa Sustainable Egg Layer Production Program. Kini nga grant gihatag adlaw Martes, Pebrero 11, 2025 ngadto sa 5 ka irrigators associations gikan sa Surigao del Norte ug Dinagat Islands nga mao ang Kapalayan IA, Kilometer 13 Trinidad FIA, Mayag ISIA, Ferdinand FIA ug Diaz FIA. Uban ining hinungdanon nga suporta, kini nga mga asosasyon gihatagan na karon og gahom sa pagsugod sa usa ka panaw padulong sa maluntarong produksyon sa itlog. Kini nga pag-apod-apod sa mga pondo labaw pa sa pinansyal nga tabang kay kini usa ka testamento sa pagtuo sa niya sa potensyal sa atong mga mag-uuma ug sa ilang tahas sa pagtukod ug mas maluntarong kaugmaon. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Operation Baklas ng Commission on Elections o COMELEC umarangkada na rin sa Iligan City. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan nagsasanib puwersa. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nagsugod na ang Operation Baklas sa Commission on Elections o COMELEC Iligan City nitong Miyerkules, Pebrero 12 sa Iligan City. Kininunot sa opisyal nga pagsugod sa kampanya sa mga kandidato sa pagka-senador o party list groups. Tumong nini nga tangtangon ang mga campaign materials nga gibutang sa mga ginadili nga lugar lapas sa gitakdang gidak-on o non-eco-friendly material subay sa COMELEC Resolution number 11086. Sa iyang pamahayag gipahinumduman ni Election Assistant Hazel Ann Lacson ang publiko nga mosunod sa balaod aron magpabiling limpyo ug hapsay ang dakbayan. Matud ni Election Assistant Alicia Grace Ramil, temporaryong ibutang sa kustodya sa Department of Public Works and Highways o DPWH o lokal nga kagamhanan ang mga nakumpiska nga campaign materials. Samtang kauban nini ang pagkalaylayng ahensya sa gobyerno, lakip ng Philippine National Police, Department of Environment and Natural Resources, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Iligan City Prosecutor's Office, Philippine Information Agency, Iligan Light and Power Incorporated, Iligan City Engineers Office ug DPWH. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan.
Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Nag-issue ang Department of Agriculture o DA ng temporary ban sa pag-aangkat ng produktong karne mula sa Germany. Kasunod ito ng outbreak ng nakakahawang foot and mouth disease o FMD sa naturang bansa. Sa ilalim ng DA Memorandum Order o MO number 8, binigyang diin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang kagyat na pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng FMD virus sa bansa. Ito ay upang maprotektahan ang kalusugan ng paghahayupan sa bansa. Batid na kamakailan iniulat ng Germany sa World Organization for Animal Health o WOAH ang pagkakakumpirma ng kaso ng FMD sa isang water buffalo farm sa Brandenburg. Sa February 5 report ng United States Department of Agriculture o USDA, hindi pa kumpirmado kung isa itong isolated case o kung nahawaan na rin ang iba pang mga hayop. Ang FMD ay nakakahawang sakit ng hayop na karaniwang nakakaapekto sa mga baka, baboy, tupa, kambing at kalabaw. Ani Laurel, mananatili ang import ban hanggat hindi na ibabalik ng Germany ang FMD-free status na inisyu ng WOAH. Pinasususpindi rin ng DA Chief ang pagproseso at pag-issue ng sanitary at phytosanitary o SPS import clearances para sa animal products ng Germany. Batay sa datos ng DA, nag-aangkat ang Pilipinas ng 3,177.5 metric tons o MT ng karne ng baka mula sa Germany. Katumbas ito ng 0.5% ng kabuuang beef imports ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakda ang Bureau of Customs o BOC na maglunsad ng mas pinaigting na kampanya laban sa illegal o illicit traders ngayong taong 2025. Sa datos ng BOC, mahigit 85 billion pesos ang nadagdag sa kaba ng pamahalaan sa pamamagitan ng anti-smuggling drive nito noong nakaraang taon. Pahayag ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, layunin ng kampanya na proteksyonan ng lokal na mga industriya, batiyak ang seguridad sa pagkain at isulong ang level playing field para sa pagnenegosyo at kalakalan. Noong nakaraang taon, matagumpay na naisagawa ng BOC ang mahigit 2,100 anti-smuggling operations na nakalikom ng 85.167 billion pesos na halaga ng illicit goods. Kabilang sa mga produktong ito ang counterfeit products, illegal drugs, ipinuslit na mga tabako at vape goods, maging mga produktong agrikultural na mapanganib sa mga magsasaka at consumer. Bilang pagtalima sa regulasyon ng customs, binawi ng Bureau ang akreditasyon ng 56 na mga importer at customs broker noong nakaraang taon dahil sa sari-saring paglabag. Nagsampa rin ito ng 45 criminal cases laban sa mga individual na sangkot ng smuggling. Ngayong linggo lamang, hinarang ng BOC ang 6 na inbound parcels na naglalaman ng Kush, isang high-grade strain ng marijuana sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group o NAIA IADITG, nakumpiska ng BOC ang kabuang 3.231 kilograms ng Kush na mayroong tinatayang street value na mahigit 4.5 million pesos. Kasunod dito, tiniyak ng BOC NAIA sa publiko na patuloy ito sa pag-upgrade ng screening at enforcement capabilities na titiyak sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga high-risk shipments. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, maglulunsad ang Cebu Pacific ng direct flight sa Iloilo at Bangkok, Thailand sa susunod na buwan at available ang 1 peso one-way base fare para sa booking ngayong linggo. Sa pahayag ng Cebu Pacific, magsisimula ang mga flight sa March 31 at magiging available 3 beses sa isang linggo sa mga araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Sinabi ni Cebu President at Chief Commercial Officer Sander Lau, iniaalok nila ang naturang promo
promo upang magbigay oportunidad sa mga travelista na i-explore ang ganda ng Bangkok. Tatakbo ang promo ng 1 peso one-way base fare simula nitong Miyerkules, February 12 hanggang Linggo, February 16. Sakop ng travel period para sa naturang promo ang mga petsa mula March 31 hanggang October 25, 2025. Ang Cebu Pacific ang kauna-unahang local airline na nag-ooperate ng non-stop flights sa Iloilo at Bangkok. Ikatlo ang Thailand sa international destination ng flag carrier sa Iloilo. Mayroon din itong direct flight sa Hong Kong at Singapore. Nag-ooperate ang Cebu Pacific ng 37 domestic at 26 international destinations sa Asia, Australia at Middle East. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports kasama si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Naubusan ng hangin ang Meralco pagkaraang ungusan ang New Taipei Kings sa double overtime 106-96 para mawala na sa kontensyon sa East Asia Super League o EASL na ginanap sa University of Taipei Gym. Biglang liyab ang host team sa huling sandali para kunin ang panalo kung saan na maalam na ang Bulls para sa kanyang hangaring makapasok ng Final Four at bumagsak sa 2-4 record habang ang New Taipei ay umabanse sa semifinals na may 4-2 record. Pinangunahan ni David Kennedy ang Meralco sa nagawa nitong 21 puntos at 8 rebounds habang nag-ambag si Chris Newsom ng 17 markers. Nagdagdag naman si Bong Quinto at ang import ng Meralco sa PBA na si Akil Mitchell ng 15 puntos bawat isa. Nakagawa naman ng double-double si Sunny Sakakini para sa New Taipei na may 31 puntos at 12 rebounds kasama pa ang 2 assists habang sina Austin Day at Joseph Lin ay nagdagdag ng 24 at 19 na puntos ayon sa pagkakasunod. Pinamunuan ng Ryukyu Golden Kings ang Group B na may 5-1 baraha at nakapasok na din ang koponan sa Final Four habang ang Hiroshima Dragonflies at Taiwan Pilots ay nagtapos bilang top 2 squads sa Group A. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang laban sa East Asia Super League o EASL, talunan muli ang All-Filipino squad ng San Miguel laban sa Suwon KT 94-81 para tapusin ang kanilang kampanya ng walang panalo na ginanap sa South Korea. Ang Beermen na maaga ding natanggal sa PBA Commissioner's Cup ay naglaro ng walang import at wala din ang 3 importanteng local players na sina Junmar Fajardo, CJ Perez at Jericho Cruz. Kapwa si Fajardo at Perez ay nasa training camp kasama ang Gilas Pilipinas habang si Cruz ay sumama muli sa Guam na kapwa ay sasabak sa FIBA Asia Cup qualifiers sa susunod na linggo. Dahil dito, 10 players lamang ang natira para kay head coach Leo Austria. Kahit kulang-kulang sa players, napanatili naman ng San Miguel na dikit ang laban sa unang 3 quarters kung saan pinalapit ni Don Troliano ang abante ng kalaban sa single digit pagkaraang ipasok ang isang 3-pointer 58-49. Binigay ni na Jeron Teng at Wami Tiongson ang kanilang makakaya sa opensa para sa SMB kung saan si Teng ay nagposte ng 17 puntos
2 rebounds at 1 assist, habang si Johnson ay nakagawa ng 14 na markers, 1 board at 2 assist para sa 0-6 win-loss record. Nag-ambang naman sina Andreas Kahilig at Marshall Lassiter ng 12 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Pinangunahan naman ni American Reinforcement Rayshawn Hammonds ang Suwon sa nagawa nitong 19 na puntos, 4 na rebounds at 3 assists para tulungan ang koponan na mapaganda ang kanilang record sa 3-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagkwalipika sina Sofia Frank at Catherine Limketkay ng Pilipinas sa medal round ng Women's Single Figure Skating sa 2025 Asian Winter Games pagkaraan ng kanilang impresibong performance sa short program na ginanap sa HIC Multifunction Hall sa China. Nakalikom ng 45.28 points ang 19 anyos na si Limketkay galing sa 24.07 sa technical element score at 22.21 sa program component habang nakakuha ng 1 deduction point para malagay sa ika-10 pwesto. Nakakolekta naman si Frank ng 21.21 sa technicalities at 22.34 sa program component na walang deduction para sa kabuang 43.55 points at makuha ang ika-11 pwesto sa 25 babaeng kalahok sa naturang event. Samantala, nananatiling on track ang Philippine Curling Men's Team para sa medalya sa 9th Asian Winter Games. Sa pangunguna ng mga Filipino-Swiss curler na sina Mark at Enrico Pfister at Christian Holler, dinomina ng men's squad ang Chinese Taipei 11-3 para sa 1 pwesto sa qualification match laban sa Japan. Kapag nanalo ang Pilipinas sa koponan ng Japan na binubuo nina Ryo Aoki, Haruki Watanabe, Ayumu Hemi at Rin Kyoto ay makakatapat nila ang China sa semifinals. Nakatakdang gawin ang semifinals sa Webes kung saan nag-aantay na lamang ang South Korea sa mananalo sa qualification round sa pagitan ng Kazakhstan at Hong Kong sa kabilang Final Four pairing. Ang gold medal match ay nakatakda naman gawin sa Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang segmentong Balitang Sports. Alamin naman natin ang mga latest chika sa segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halu! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-abang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Inireveal ng batang kapuso actress na si Jillian Ward kung sino-sino sa mga kapamilya stars ang nais niya makatrabaho in the future. Unang-una sa wishlist na makatrabaho ni Jillian ay si Vice Ganda. Ayon sa actress, talagang napaka-sweet ni Vice sa tuwing nakikita niya ito kaya sobrang mahal na mahal niya ito. Sumunod ay ang primetime king ng ABS-CBN na si Coco Martin. Pati si John Lloyd Cruz ay gusto nitong makatrabaho. At mula nang makilala si Jillian Ward noong 2010 bilang child star, napakarami nang nagbago sa kanyang karera at personal na buhay. Ayon sa lead star ng Kapuso series na My Ilonggo Girl, nagsimula na siyang mamuhay ngayon bilang independent woman. At bumida ang Kapuso actress noong 5 taon gulang pa lamang ito
sa TV remake ng pelikulang Through This Liit na ginampanan ni Vilma Santos ilang dekada na ngayon ang nakararaan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa nating chika for today, muling sasabak ang celebrity mom na si Winwin Marquez sa pageant scene makalipas ang 8 taon nang manalo siya bilang kauna-unahang Pinay na Reyna Hispano-Americana noong 2017. Si Winwin ang napiling kakatawan sa Muntinlupa City sa magaganap na Miss Universe Philippines 2025 pageant. Maraming natuwa sa muling pagsabak ng celebrity mom sa pageant scene makalipas ang ilang taon mula nang manalo siya bilang kauna-unahang Pinay na Reyna Hispano-Americana noong 2017. At syempre, all out naman ang suporta sa kanya ng pinsang si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D na super excited na sa paglaban ni Winwin sa MUPH. In fairness kasi marami ang nag-comment mapa-artista o fan na tama ang naging desisyon ng Kapuso star na muling sumabak sa pageant world. Kasunod nito, sandamakmak na mensahe agad ng pagbati ang natanggap ni Winwin na nagsabing excited na sila sa magiging journey ng Kapuso actress sa Miss Universe Philippines 2025. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, feeling lucky ang kapamilya actress at influencer na si Andrea Brillantes sa chance na ibinigay sa kanya ng primetime king ng ABS-CBN na si Coco Martin na maging bahagi ng bagong season ng FPJ's Batang Quiapo. Isa si Andrea sa mga bagong cast members ng top rating action drama series ng Kapamilya Network. Kahit feeling lucky si Andrea ay inamin nito na talagang kinakabahan nito dahil iniisip niya ang naturang serye araw-araw. Sabi niya, quote and unquote, minsan 5 times a day I think about it more than I eat pa nga. At pagpapatuloy pa niya, quote and unquote, yung mga kasama ko po sobrang bigatin nila. Doong una, super happy lang ako. Pero when I got there, may StoryCon, merong press, may yung mga kasama ko sa seat, what am I even doing here? Pero nagtiwala sila sa akin, ibig sabihin, naniniwala sila na meron akong ibubuga. So kailangan ko to live up to their expectations. I will try my very best, dagdag ni Andrea. At hiling ni Andrea na magtagal ang kanyang karakter sa naturang serye. Nabanggit din ni Andrea na mula sa mga pinagbidahan niyang serye tulad ng Senior High at High Street, mas handa na siya sa new era ng kanyang karera. Sabi niya, quote and unquote, I think I am ready for more mature roles. We have this thing na lapag mature roles, parang daring sexy na. It's more of like, for me, leveling up pa kasi yung mga kasama ko talaga, mga bigating veteran. Ako po yung dapat na lumevel up sa kanila. I need to embrace itong role na binigay sa akin. I need to step up my game paglalahad pa ng actress. At panghuling dagdag niya, quote and unquote, different era for me. Sana maging super blessed itong new era na ito. Tapos magto-22 na rin ako. So talagang ang daming room for exploration na dagdag na sinabi ni Andrea Brillantes. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating OJT from Rizal Technological University na si Henry Doblas.
Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.